Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng bagong Pilipinas update. Title, itong sabi niya, maliit na maleta is spotted. Very generous talaga ito si Pork Barrel King. Kaya tiba-tiba na naman, paldo father. So, ito may mga pictures na pinakita dito. Si dating Speaker Martin Romualdez, Congressman Jude Asidre at may napanood akong video nito pati si Congressman Sandro Marcos nandun sa isang misa at nandun isang pare, hindi ko kilala sino itong pare, nakasuot ito ng green na anong tawag yun, sotana, tapos mayroong cap dito sa kitang kita yung pagbigay ng black na maleta. Paano ko ba maipakita sa inyo dito? Yan I'm sorry, hindi ko, basta black na maleta iniabot ng mga kongresista sa pare. So ang tanong, ano kaya ang laman ng maleta? Alangan namang papeles. So most likely, baka lang kasi hindi naman natin nakita ang laman. Baka pera. At hindi naman masama magbigay ng pera sa simbahan, di ba? Di ba may offering? So, anong nakikita dito? Generosity? O di ba ang isyo? Unang lumabas yung isyo sa mali-malitang pera pag labas testimonya ni Orly Gutesa sa Blue Ribbon Committee, nagdi-deliver ng basura. Okay, yung pala mali-maleta na puno ng pera, estimated nakalimutan ko 48 million ba ang laman ng isang maleta. Kasi nakikita daw ni Orly Gutesa may post-it, yellow post-it, nakalagay yung amount, 48 million. So yun, dinideliver nila sa bahay ni Saldico, bahay ni dating Speaker Romualdez, hanggang doon sa Aguado Street, malapit na sa Malacanang. Ayun. Kaya lumabas yung mali-malitang pera. Hanggang ito na, Gutesa hindi pa masyadong pinapaniwala nung una. Nung nagsalita si Saldico, kinonfirm niya na totoo na si Gutesa ay nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Ayun. Ay nako, tapos kung ano-anong question nila sa testimony ni Gutesa nung una. Doon sila nagsentro sa peke daw na notary public. Kaya lang, nung nagkaipitan na, nung may kailangan na nilang mag-sample ba o magpapogi, nasabi nila noon, walang matibay na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Yon ang pahayag ni Pangulong Marcos mismo at saka ni Ombudsman Boying Rimulya. Walang matibay na dahilan. Wala. Gross negligence lang daw ang pwedeng maisampa kay Tapos bigla nung nagsalita na si Saldico, oy, grabe, mabilis pa sa alas 4 ang DPWH Secretary Vince Dizon, ICI. Nagpunta na sa Ombudsman. Nagsampa na kunuhay ng reklamo, grab ba yun, plunder, reklamo laban kay Martin Romualdez. Ano ang basihan nila? Yung affidavit ni Orly Gutesa. Di ba nakakapagtaka? Noong una, binabaliwala nila yung affidavit o sinumpang salaysay, pahayag ni Gutesa, biglang kung wala pang Saldico na nagsalita, baka hindi sila magsampa ng reklamo laban kay Martin Romualdez. But anyway,
balik tayo dito sa pare na tumanggap ng nakamaleta. Bahala na kayo, mag-isip kung ano ang laman ng maleta. Speculation lang, baka pera. Kung pera nga naman, hindi naman masama na magbigay ka ng donasyon, donasyon sa simbahan. Di ba? Ang tanong ulit dyan is, saan galing yung pera? Pera ba nila ng personal? Pera ba ni Martin Romualdez? 3 kongresista na identified. Yung nakita ko sa video. Martin Romualdez, Jude Asedre at Sandro Marcos. Kung pera ang laman, tanong, pera ba nilang sarili o galing saan? I don't know kung galing saan, kung pera ang laman. Kaya, ang ating mga kaparian, yun, ikulong na yan. Ikulong ang mga kurakot. Ikulong na yan, ikulong na yan. Hanggang ganun lang ang sigaw ng karamihang pari. Parang galit na galit kuno sa korupsyon. Kaya lang, wala namang, hindi naman nila pinapangalanan sino yung ikulong. Wala namang accountability. Generic naman yung ikulong na yan, ikunulong. Sino yung ikukulong? Wala lang. Basta lang, meron lang magsigaw-sigaw ng ikulong na yan. Yun na, ang ginagawa ng mga kaparian. Tapos, sa talamak, trilyones, bilyones na nawawala sa kaban ng bayan, nilulustay. Wala man lang silang sinampahang opisyal. Itong kasimbahan na ang isinampa, ang nagsampa, isang pare, Father Flavio Villanueva, sinampahan pa naman si BP Sara ng dahil lang sa confidential funds. Yun na, medyo may mga nagre-react na may obispo pa nga, saan bang Kidapawan nata sa Mindanao, nagre-reklamo na kokonti na daw ang nagsisimba ng mga Katoliko. At nananawagan siya na magsimba naman kayo. So, ano bang dahilan? Bakit pakaunti na ng pakaunti ang mga Katoliko na nagsisimba? Ang iba, nababasa kong comments, dahil daw sa ginagawa ng mga kaparian. I don't know. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. O karon mao na ni ang matabagan o giyero si Lola. Dako akong pasalamat nga makaatop gid ko. O so mao ni ang balay ni Lola. So makita nimo nga tulda lang. Ang atop o ang iyang kuan dingding. So luoy kay ilang kahimtang, O so mo gyud ni ang naa sa sulod So makita nimo nga kuan lang gyud ang tulda lang gyud ang ilang atop, ang ilang dingding pod. So makita nimo So mo ni ang ilang kahimtang. So mo ni ang ilang abuhan. So kaya mo ipagkuan na lang og gaan karton o trapal lang gyud ang abuhan. Mo pud ni ang ilang higdaanan. Og karon unsa imong masulti nga natagaan mo giyero nga tulda lang di ay ang inyong balay? Nagpasalamat ko sa Ginoo nga ikaw gid ang gihimo nga instrumento nga mahatagan gid mi og sin nga makaatop sa among balay. So makaatop na gyud mo kay tulda lang gyud og pilpod ang dingding ba. So pila na gyud ay ni katuig ang inyong balay nga anong tulda naman lang ang inyong atop? Duha. So duha na ka tuig. Tungod sa among kalisod, kutob ra gid among panginabuhian sa kaon.
Oo, so ang trabaho sa imong bana di ay. So mag-uuma lang siya. So pila na imong edad? So 26 na ka. Sige na kay anak. Naa. Sige. Sige, salamat.